Network Entertainment. Although it doesn't work sa Pinoy setting masyado eh. Dahil ang mga Pinoy medyo iba dyan. Kung sino malakas mang asar, yun yung pinakamadaling mapikon. Di ba? Sa opisina. Tama naman. Oo. Yung mga kamag-anak na medyo may edad, ganun mga insulto yan. Pero pag kinonfront mo, sila pa yung galit. Oo. Bastos ka. Oo. Diba? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ang aking co-host si Zardalos Reyes, ang inyong career coach and Upwork expert. Zardalos Reyes, CRSP. Yun. Yun. Talagang kailangan ipangalandakan ng CRSP. Diba? Certification ko yun eh. Oo nga. Nagtrabahuan ko yun eh. Oo. Well, ang pag-uusapan natin this episode is how to respond to someone who insults you at work. Maraming mga kaopisinang dinadaan yung pang-iinsulto sa biro. Tama. Di ba? Culture natin na pag napikon ka dahil ininsulto ka, sasabihin, uy, joke lang naman, ikaw di ka mabiro. Hindi lang sa opisina nangyayari to ha. Pati sa mga kamag-anak na tama. oldies, tama. di ba? Oo. Yung marang lalaiting ka, tapos pag napikon ka, ikaw naman di ka mabiro. Ako nasabihan ako, wala akong humor. Oo, di ba? Oo. Di ba? So, the usual thing na when someone insults you at work, eto na pag-aralan ko naman, na when someone insults you, you ask the person to repeat what they said. Kunyari, can you repeat what you said? Kunyari, ininsulto ka. Uy, ikaw naman, parang ano ka eh. Hindi ka maayos makitungo eh. Parang ganun. Ganun, akala ko dapat sabihin mo. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Hindi, parang, ganun? can you repeat what you just said? Aba. Tapos, napakabait pa ni Stanley. Akala ko, sasabihin mo. Hindi. Ano sabi mo? Ano sabi mo? pag pinaulit mo sa kanya yung sinabi niya, marirealize niya na hindi ka natawa doon sa joke nung taong yon. And then ma-realize niya na parang medyo kupal move, di ba? Now, you let them explain, bakit ako naging ganito? Bakit naging parang hindi maayos ang pagkakaano ko? Ang makipag-usap sa tao or mahihain ako. Bakit ganun? Doon niya ma-realize na, uy, parang mali ata yung hirit ko. Medyo foul ata, di ba? Yun. So, yun yung proper way. Although, it doesn't work sa Pinoy setting masyado eh. Dahil ang mga Pinoy medyo iba dyan. Kung sino malakas mang asar, yun yung pinakamadaling mapikon. Di ba? Sa opisina. Tama naman. Oo. Yung mga kamag-anak na medyo may edad, ganun mga insulto yan. Pero pag kinonfront mo, sila pa yung galit. Oo. Bastos ka. Oo. Diba? Bastos ka, sumasagot. Kala mo kung sino, nagbago ka Oo, na. walang ganyan. pinag-aralan. Porket yumaman ka lang, umangat-angat ka lang, medyo yumabang ka na. Ganun. Di ba? Oo. Nakiisip nga ako eh, may na-insulto na ba ako sa trabaho? Meron. Di ba nga don't touch me, don't touch me, don't touch me. Yun oo. Hindi ako naman na-insulto dun. Yun, di ba? Oo, iba naman yun. Nag-sorry ako sa kanya. Oo. Pero kasi ang dami, ang style nila is idadaan sa biro, babastusin ka, hirit-hiritan ka, di ba? Tapos pagka hindi ka pumatol, may mga taong ganito eh. Hindi ka pumatol, uulit-ulitin nila. Pag pumatol ka, mapipikon sila. Or sabihin, napipikon ka na. Kaya ganon. Di ba? Oo. Nakakainis and nakakapikon yung mga ganong kaopisina. Ihiritan ka, tapos pag kinonfront mo, pag binara mo, pinagtawanan siya, magagalit. Yun. Kung gaano ka kalakas mang asar, dapat tatanggapin mo rin pag ikaw yung biniro ng ganyan. Tama diba? Naman. Ako siguro, kaya wala rin naman kaya wala rin naman talagang nang iinsulto sa akin. Kasi, kapag ako ininsulto mo, probably ang sasabihin ko, ano sabi mo? Or what? Or pagtatawanan na lang kita.
or gagawin ko na lang, i-reverse psychology kita, na ikaw ang maiinis sa akin. Oh. Ganon. So, hindi pa talaga ako na-insulto sa work. Pero inaasar ka dati, di ba, nung para kang Santo Niño, sabi mo? Hindi. Joke lang naman, kaibigan ko yun. Yun, okay lang yun. Dude, galing ako MRT noon. Nakasot ako ng feeling ko, alam mo, nung time na yun, nagpa-fashion school ako eh. Oo. So, feeling ko, fashionista ako. Okay, di punta ako sa trabaho. Nag-MRT ako nun kasi sa Pioneer yung office namin. Oo. Pagdating ko doon, sa may escalator, pababa ng Cybergate, nakita ako ng mga tambay doon, yung mga nag-yoyosi doon sa labas. Oo. Mga ka-office mate ko. Tapos yung pants ko kasi lace. Oo. Tapos yung shirt ko parang plain lang. Pero makikita mo talaga yung lace kasi para siyang palda na lace na parang Santo Niño. Ayun. So sinabitan ka ba ng sampagita, gano'n? Hindi naman. Pero biro lang yun, hindi yun insulto. So okay lang. May difference eh, di ba? It depends kung sino nagsasabi. Kung hindi mo friend yung nagsabi nun, insult yun. Oo. Di ba? Kapag friend mo, like what happened to me, okay lang. Meron mga, sinabi mo akong peacock eh. Oh? Oo, yung mga suot ko dati sa office, kakaiba. Para bang abaniko, ganyan? Feeling mo, alam mo pag gumanon ka, parang peacock nga. Parang poncho eh. May mga, hindi ako ka-close na ka-batch sa high school na kung biruin ako, kala mo close kami. May mga ganon, no? Parang magpo-post ako ng picture, tapos biglang parang may kulang, mga ganon. Magre-reply ako, ano yung kulang? Tapos, siguro nahihiya sila sumagot. Kasi hindi ko naman ka-close eh. Talaga? Oo, naiirita ako ng ganon na hindi naman tayo close, ganyan ka magbiro sa akin. Diba? Or parang ganyan ka mang-asar. So, it's either I ignore them or hinahide ko yung comment nila. Minsan, pumapatol ako, ganon. Ano sasabi mo? Sabi ko, ulul. Oh. Tapos pag sumagot sila, di hinahide ko yung nila, yung mga comment nila. Depende sa mood ng tao. Minsan kasi kung magbibiro kayo, tatantsahin nyo rin eh. Pero kasi kung ininsulto ka ng kapwa mo, hindi na maganda yon. It's either you talk to the HR or to your manager. Oo. 'Di ba? Kasi hindi naman tama na nandoon kayo para magtrabaho eh. Hindi mo kailangan insultuin yung kapwa mo or hindi mo kailangan ipahiya sa harap ng maraming tao kasi they do that to feel superior. To yung parang gusto nila sila yung lideran. Sila yung nasusunod, 'di ba? And it reflects on them, hindi sa'yo. Oo. The best way is wag kayo pumatol, wag nyong masyadong pa-close or parang yung anong tawag doon? Parang territorial yung ibang kaopisina na gusto ko ako yung bida rito, ako yung nasusunod, ako yung very vocal, di ba? Hindi maganda yung ganun eh. Oo. Meron akong mga office mates dati na palagi silang nina-name call eh. Like, kunwari, yung isang friend, yung isang friend ko, tinatawag na Megaman, ganun. Kasi malaki ulo niya eh. Parang naka-helmet. Oo. Or, meron akong office mate dati, sinasabihan ng fag, ganun. Tapos tumatawa lang siya. Ganun. Pero, binubuli talaga siya, iniinsulto nila. Patay na nga yun eh, actually. Oo, mga a few months ago. Okay, ngayon yung best time para bumawi siya. Ang hila ng paa. Tama-tama, malapit na Halloween, di ba? Gago ka. Pero yun nga. Ayun, friend ko yun eh. Tapos yun nga, sinasabi. Pero parang after a few years, totoo naman pala. Na Na iba yung preference niya. Oo. Pero dati hindi siya umaamin. Kaya pero kasi lang hindi naman binubuli maganda. pa rin siya. Oo. Hindi na maganda. Hindi na appropriate yung ganung biro. Alam ko naman may mga paminta, di ba? Pero, hayaan nyo sila, kanya-kanyang trip yan. Basta di kayo inistorbo. Di kayo... hindi, ito mga to walang ginagawa eh. So, binubuli talaga. As in, sinasabihan, name call. Ano pa ba? Huwag kayong ganun, mga immortal ha. Huwag kayong ganun, meron akong office mate. Dati tinatawag siyang, baktol. Baktol ba yon?
Bactol ba yun? Yung may, may Ano? body odor? Baskil, di ba? Yung mga Hindi basa ko alam. kilikili, di ba? Ayun. Ganon. Bactol daw. Although, totoo naman. Kaya lang, sinasabihan talaga siya. It's not appropriate Dapat sinasabi mo na lang to say na, that. Ano tayo, LGBT friendly tayo dito sa Underpaid. Huwag kayong ganun mga immortal. And don't bully people, ha? Oo. Yun yung mga insults na naririnig ko before dun sa work ko. Oo. Online naman, wala kasing ganun online eh. Kasi hindi mo nami-meet mo lang yung mga tao kapag may meeting kayo. So, on a professional level talaga. And then, kapag yung nakikipagkwentuhan, well, hindi na masyado nangyayari yun. Ako, very rare lang naman. Ayun. So, siguro, yung mga insults talaga, usually mga name calling yan eh. Name calling and yung parang subtle na pambubuli. Iba na yung pambubuli ngayon eh. Hindi na kagaya dati. Hindi na yung name calling na very vocal. Ano na ngayon? Hindi ka sinasama sa GC. Alam Lalabas ko sila. na. Hindi na Or magpo-post sa Facebook. Or sa Instagram. Or sa TikTok. Tapos magpaparinig. Ganon. Oo, ganon. Hindi maganda yung ganon kasi nakikita rin ng HR yan. Nakikita ng managers. And kung nag-apply kayo sa ibang kumpanya, makikita na, uy, red flag yun hindi pala magandang kaopisina to kasi sinisiraan yung yung boss niya, kaopisina niya. Kasi baka gawin din sa bagong kumpanyang papasukan. Diba? So, iwasan yung ganyan, be professional, and you have to be civil to everyone na kahit hindi nyo gusto, kahit na salbayo sa dati sa iyo, diba? Etong pinakaayaw ko lang sa mga ibang kaopisina na they don't like yung kaopisina or iba. Minsan hindi nila iniinsulto, ginagawa na silent treatment. Oo. Ang silent treatment, wala kayong matatapos sa trabaho niyan. 'Di ba? You may not like the person, you may not like working with them, pero wala nasa isang kumpanya kayo eh. 'Di ba? Tapos ang pinaka hindi maganda diyan, sasabihin mo dun sa lahat ng tao hanggang sa yung taong yun mismo ang huling makakaalam na masama pala loob sa akin ni ganito, ni ganyan. 'Di ba? Ayun. And kailangan meron pang mediator, meron pang pagbabatiin pa kayo, 'di ba? Medyo nakakainis 'yun eh. Matatanda na kayo, nag-graduate na kayo ng high school and college. Huwag na kayong ganyan. 'Di ba? Nako. Ayun, may good news pala ako. Ano 'yun? Ngayon ko lang nakita eh. May nag-message kasi sa akin eh. Kasi lately, nung may sakit ako, nung wala akong ginagawa, kumuha ako ng mga part-time jobs, nag-apply ako. Tapos, hindi ako natanggap ng isang job. Nag-try ako ng ibang... Bakit ka hindi natanggap? May na-hire na daw sila eh. Which is, tama naman, kasi late na ako dun sa process. Na-hire na daw sila. So, ang nangyari, okay, kailan ba yun? Kahapon lang yun, kahapon. So, anyway, ginawa ko yun nung bored ako, may sakit ako. Kumuha ako ng job sa Upwork, nag-apply. Hindi naman ako, actually, in-invite ako. Yun na lang. Hindi pala ako in-invite ako, tapos nag-apply ako. Yan yung simpleng yabang eh. Hindi ako nag-apply. In-invite ako. Wala eh. In-invite ako eh. 6 invites ko eh. Anyway, 7 pala. Alam mo? Yan yung simpleng yabang eh, no? Wala. Yun ang totoo. Anong gusto mong gawin ko? Ayun. Pero anyway, so nag-message ngayon yung recruiter. 'Di ba? Dinecline na nila ako kahapon kasi may na-hire na nga na nauna sa akin. So, sabi ng recruiter, kasi video yun eh, video nila eh. Napadot daw nila yung video ko. Video na ano? Nung interview. Okay. Tapos, nagustuhan daw ako nung hiring manager. So, hinahanapan ako ng slot daw. Diba? Galing. Diba good news yun? Galing. Alam mo ba? Congratulations. Kahit may sakit, no? Nag-a-apply. Ano lang yun? Super part-time lang yun. Diskarte yung tawag dyan. At saka ibang job yun. Well, okay. Hindi naman sure yun. Yun lang yun. Like, it's good news, pero since wala namang kontrata, don't assume. Don't think about it too much. But the good news is, yung video yung interview na ni-record, nagustuhan ako. Kasi hindi iba naman kasi nag-interview sa akin eh. Okay. So kasi ako, pag sa interview, super bubbly ko. Like, super saya ko. Ganyan. Yun ang gusto ng mga tao, Ano diba? yung sample ng super saya?
na excited ka sa work. Paano nga? Ganyan. Sample nga, ganun. Oh. Ano sample? Ayoko. Sample ng super saya. Ayoko. Paluwarin na lang. Pag pwede ko i-post yung interview, ipopost ko. Hindi, may copy ako eh. Yung alam ko eh. May copy ako. But anyway, good news pero wag masyadong isipin. The bottom line is you have to be nice to your office mates kasi hindi nyo alam, ininsulto nyo ngayon, the next time na magkita kayo, mag-a-apply kayo ng trabaho, siya pala mag-i-interview sa Oo, si Megaman pala mag-i-interview diba? sa'yo. Oo. Tandaan nyo, you really have to be nice. Ito, kwento sa akin ng boss ko dati. Nung nag-apply siya dati, ininsulto siya nung parang empleyado. Oh, yung nag-hire doon. Oh. Nag-hire, ininsulto siya. Yeah. Tapos, syempre, nasaktan siya. So, sinabi. Tapos, after a few years, yung taong yun mismo na nang insulto sa kanya, nag-apply dun sa kumpanyang pinapasukan niya. At siya yung may say kung tatanggapin o hindi. Oo. Kaya dapat mabait. Alam mo ito, minsan may mga tao na, na bastos sa recruiter. Alam, may mga ganun May mga ganun, bastos talaga. Alam mo, pag bastos kayo dun sa, kahit hiring manager, sabihin natin, kahit hindi recruiter, basta anyone na nag-interview sa'yo, tas naging bastos ka, nagpakita ka ng something, tas malaki yung kumpanya, ay nako, hindi ka na matatanggap dun. Hindi, may mga iba na may behavioral. Hindi, no. It's not personal. Behavioral yun. Oo. Kasi kung bastos ka, ibig sabihin, pag natanggap ka sa trabaho, may possibility na bastos ka din sa trabaho sa mga supervisors mo. So, hindi siya, personal. It's behavioral. Behavioral and may mga tao talaga na may personal din. Kahit aminin nyo man o hindi. Meron naman. Kung wala kang ginawa, then you can say, pinipersonal ka. Pero kung may ginawa ka, then those are red flags. So ingat-ingat ka. So mga immortal, alam nyo na gagawin, ha? Sana may natutunan kayo and like and subscribe, join the Discord and Facebook group. Follow us in our socials and magkita-kita tayo soon. For Zar de los Reyes, I'm your host Stanley Chi. This is The Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.